Magandang buhay mga kabahay and future home buyers all over the world. Naghahanap ka ba ng ready for occupancy or gusto mo ng ready for occupancy na mas mababa ang down payment kaysa sa iba? 141,000 down payment, complete finish, 2-story townhouse dito sa 13 Martires, Cavite. At the same time, flood-free ang community, peaceful ang community. Dito lang po yan sa Barangay D. Ocampo, 13 Martires, Cavite. Hello again mga future home buyers and kabahay. Again, this is Randy Salvador. Of course, may Mrs. si Julian Salvador this 2024. Kami pa rin po ang susi at tulay patungo sa pangarap nyong bahay. Oo nga po, tama po ang narinig nyo. Mababa po ang down payment na ipipictured namin today na complete finish na 2-story townhouse with car garage. Of course, 55 ang square meter ng lot area, 45 naman ang floor area. May 2 bedrooms, 1 toilet and bath, 1 car garage. And tama din po yung narinig nyo. Flood-free ang community, peaceful ang community. Dito lang po yan sa Masaito Homes, located at Barangay D. Ocampo, 13 Martires, Cavite. Tara, sabay-sabay tayo mag-house tour. Ito nga po ay ipipictured namin today. Kung napanood nyo po si Daniela na expanded, so ipipictured namin today is si Daniela Basic, which is hindi siya naka-expand. Kasi kung makikita nyo yung difference sa lot area, mas malaki ang lot area ng Daniela Basic. Daniela expanded po natin. So ipipicture naman natin ngayon is si Daniela Basic. Tara po. 55 square meter nga po yung lote nito. Siyempre, ano pong i-expect natin sa 55 square meter na lot area? Of course, meron tayong car garage para sa ating mga sasakyan, sedan or Ertiga Avanza, kasya po dito sa car garage natin. Yung lapad niya po kasi, kung makikita nyo yung lapad niya, simula dito sa perimeter ng inner, 1, 2, 3, 4, 5. Halos magkasing lapad sila ni expanded. Yung lapad nilang dalawa. Pero yung haba, check naman natin yung haba. 1, 2, 3, 4 at kalahati or 4 meters, 4.5 meters yung frontage natin. So to story townhouse nga to na complete and peaceful po yung location natin. Mataas din po yung ceiling. Of course, yung design natin na parang meron tayong nakaano sa harapan na parang nagiging mini balcony siya tingnan. Pero hindi po siya mini balcony. Mataas po yung ceiling and maganda nga po ang location nito ni Masaito Homes dito sa Barangay D. Ocampo, 13 Martires, Cavite. Lapit na po sa SM, almost 2 kilometers lang. SM na tayo, wet and dry market. Napakaganda po ng location. Tara po, pasukin natin. Aray ko. Isa to sa maganda na 2-story townhouse dito ni Masaito Homes kasi aside from the complete finish turnover, nakatago ang kitchen countertop nito and the toilet niya po, di ba? Pagpasok niya rito, so pagpasok natin, syempre complete finish turnover nga to. Of course, naka-tiles. Yung tiles nga lang po natin ngayon dito is ceramic, pero i-turnover sa atin to ng naka-granite tiles. Of course, pag meron po tayong bintana sa gilid para sa end unit po yan, tsaka sa corner unit. Ang bintana natin for the inner unit, ito po, harap at likod. So yung window casement naman natin, safe and secured na rin po siya kasi kung makikita nyo po siya, naka-grills inside na po iyan. Yung pinakaano natin din, kung makikita nyo, living area, naglagay tayo dito ng dining set na 4 na 4-seaters po. Diba? Ano nga ba? Gano'n nga ba kalapad tong space natin? So sukatin natin yung space natin dito for our living area. So dito sa ground floor po pala natin. Yung ground floor natin, sukatin natin yung lapad ng ground floor natin. So ayan po, yung lapad niya is 3.6 meters. Yung haba niya naman po, yung haba niya po is 4.8 meters. Diba? Check nyo ngayon sa bahay nyo, sa unit natin ngayon na tinitirahan, kung halos same size ba to o mas malaki ba si Masaito Homes. Ito nga po yung sinasabi ko na nakatago nga yung toilet natin in the kitchen area rito. Ang kagandahan yung parang naka siya. So parang may privacy yung kitchen natin and the toilet po natin. Sa ilalim natin kasi kung makita nyo yung hagdanan natin, buhos na po yan, sementado. And may space pa tayo for the our storage sa ilalim na hagdanan for mga cleaning materials or sa patusan, pwede po. Proceed tayo rito. Dito nakalocate yung ating kitchen countertop and the kitchen area. Diba po? Ito yung lapad niya. 1.5 meters yung pinakahaba niya. Yung lapad pa ng kitchen natin is 1.9 meters. So, yun naman yung pinakalaki ng space natin dito sa atin sa may kitchen area.
Sa kitchen area natin, nakatalis na po siya during the turnover. Sink and faucet, of course, may cabinet na rin po siya during the turnover. Ceiling natin, naka-hard deflex na din po iyan. Yan po, kung makikita nyo, naglagay tayo ng gas range dito. Nandito po tayo pwedeng magluto. Or pwede natin siya relocate doon. Kasi meron pa po tayong service area. Pwede natin siyang i-extend doon para ma-maximize natin yung pinaka-space ng ating kitchen area. Ito naman po yung toilet and bath. Sa toilet and bath na natin, siyempre complete finish turnover. Complete accessories din po ito na iti-turn over sa atin. Plastic PVC type pintuan, water closet, lavatory, shower head, na built-in na po yan. Then, tissue holder and the soap holder po. May outlet na rin po tayo naka-ready rito kung just in case maglalagay tayo ng sa ating mga heater po. Then, meron na rin po tayong exhaust fan dito. So, yung lapad ng CR natin or haba is 1.8 meters. Then, yung lapad niya naman po is 1.3 meters. Ba? Maganda to kasi isa sa magandang location dito sa 13 Martires, Cavite. Ngayon, kung hindi pa naman natin siya ipapabasag or i-extend to, may bintana tayong dalawa rito. Hindi pala dalawa. Na-open siya parehas na pwede siyang maging source of ventilation at the same time, pag nagluluto tayo, nakakasingaw po siya doon. Ito kasi yung service area natin. So, ito yung magiging service area natin dito. Kung makikita nyo, dalawang metro yung pinakalapad natin. Yung haba niya naman from perimeter natin, dalawat kalahati ng hakbang ko. So ito nga po yung sinasabi ko na pwede nyo siyang tanggalin tong pader na to. Extend yung buong kitchen dito or existing na yan, huwag natin galawin. Dito lang natin ilagay yung laundry area. Pwede po yan. It's up to you po kung paano natin i-design or i-distribute yung mga layout natin. Ang kagandahan yan, yung toilet natin is slab na yan. Ayun yung pinagpapatungan or pinakabubong ng ating kitchen area natin is nak-slab na yan. Ito yung may kagandahan natin dyan. So pwede tayong magpalagay dyan ng extension dito. Slab natin yan. Then na-extend natin yung room. Pwede po. Tara, proceed tayo second floor. Proceed naman po tayo sa ating second floor. Tulad po ng sabi ko kanina, ang second floor po natin is simentado na iyan. Turnover natin, naka-vinyl na siya. Meron siya yung pictures na anti-slip po para for the safety natin, hindi madulas. Tara po, akit tayo second floor. So railings po natin, kahoy tsaka metal po iyan. Then may bintana, may glass po tayo na nakatapat dito for source of natural light natin. Every morning, no need na ng ilaw. Yan. Ito po yung dalawang bedroom natin dito sa taas. Pakita muna natin bago tayo umakyat. Ayan po, ito po yung sinasabi namin slab. Ayan po, tingnan nyo. So, di ba? Pwede nyo siyang patungan. Then, i-extend nyo doon. So, kaganda niya. Safe na safe na. Pwede na tayo magpalagay ng another bedroom or sampayan dyan sa likod. Di ba? Ito naman yung kagandahan dyan. Or kaya, pwedeng source of ventilation na rin. Huwag na natin ipasara yan. Di ba? Pero for the safety, proceed tayo for the first bedroom. Dito, sa first bedroom natin, single bed nga po yung nakalagay natin dito sa first bedroom natin. Pero kasya naman po yung double size bed natin dito sa ating first bedroom. Ngayon, gaano ba kahaba or gaano ba kalapad itong bedroom 1 na to? 2.8 po. 2.8 meters po yung haba ng bedroom 1. Then yung lapad niya naman po is 2.1 meters. So ayan, kasya naman. I think kasya rito. Maglagay pa tayong cabinet nga rito. Pwede pa. Diba? Naka-drywall na rin po yung ceiling. And the partition natin is metal paring and drywall po. Proceed tayo sa ating second bedroom. Pero bago tayo mag-proceed, galing. May outlet pa tayo rito sa may hallway. Diba? Maglagay tayo dyan kung anong lalagay natin dyan. Then ito naman yung second bedroom. For the second bedroom naman natin, so ito yung pinaka main room naman natin. Sa malaking pamilya or nagsisimulang pamilya, pwede na po natin tong simulan. Si Daniela, basic po. Yung lapad niya po, 1.9 meters. Yung haba niya naman po, is 3.8 meters po. Diba? Pag inner unit, dalawa naman yung bintana, kaya kahit dito maglagay ng bubong or dyan, so parehas naman siya ventilated, diba? Then, itong bintana na nakikita natin dito for the inner and corner unit naman po yan. End unit. Corner or end unit po. So, available po to through bank financing. So, pag-usapan po natin yung price, kung magkano ba sa Daniela Basic. Tara po.
O, di ba mga future home buyers and kabahay? Nakita na natin si Daniela Basic, di ba? True bank financing available po ito. True Pag-ibig financing, medyo mataas lang po yung record ng payment. Of course, kung limitado nga po ang dokumento, meron po tayong in-house financing dito. So direct tayo kay developer kung gusto niyo naman pong ganun. Mas mataas lang na konti ang interest natin. So yung computation niyo naman po ilalagay ko dito sa side. From total contract price, reservation, down payment, monthly down payment, monthly amortization, and the required income. Andito po siya sa side, mga future home buyers and kabahay. So mas madali niyo siyang makikita. Nakalagay na po yan dyan. So mas di na tayo mahihirapan mag-PM pa or mag-ano na. Magkano po ba yung price? So andito na po siya mga future home buyers. Yung contact numbers naman namin, naka-highlight siya from the start ng video hanggang matapos. And yung mga social media accounts naman namin, nasa description and the comment po siya. Kung ngayon pa lang po kayo napapadalaw sa aming YouTube channel, like, subscribe, pindutin nyo lang po yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos katulad nito. Again, I'm Randy Salvador. Of course, my wife, si Julian Salvador. This 2024, kami pa rin po ang susi at tulay patungo sa pangarap yung bahay. Bye!